Napirma na sa kasunduan ng Commission on Election o COMELEC at ilang private company para sa pagpapatupad ng online voting and counting system para sa national at local election sa taong 2025. Narito si Criza Lopez para sa detalye ng balita. Sa kabila ng paglaganap ng data breaches sa Pilipinas, tuloy na ang online voting and counting system sa Pilipinas para sa national and local elections sa susunod na taon. Sa malaking hakbangin na ito ng Commission on Election, naniniwala sila na mapupunan nito ang pangangailangan ng overseas Filipino workers na ma-exercise ang kanilang mga karapatan sa pagboto. Formal nang lumagda sa kasunduan ng COMELEC sa joint ventures ng SMS Global Technologies Incorporated at Sequent Tech Incorporated para sa pagpapatupad ng online voting and counting system para sa national and local elections sa 2025. Bagamat ito ang unang beses na hahawak ang Sequent ng national election kung ikukumpara sa mga dati nitong voting system sa ibang bansa, kumpiyansa ang SMS GTI at Sequent sa system na gagamitin para sa online voting overseas. Ayon sa Sequent, nakatitiyak sila na encrypted at pribado ang system na gagamitin para sa OVCS sa NLE, dahilan para hindi magkaroon ng data breaches. That is end-to-end verifiable, which means that the votes are encrypted, they are private, and the process from the beginning when you cast the ballot to the end where you have the results, it's verifiable from beginning to the end. Iginawad ang proyekto sa SMS at Sequent sa mas mababang halaga na 112 million pesos habang may maximum budget ang COMELEC para sa kontrata na 465.8 million pesos. Giit dito ni Anthony Christian S. Angeles, President at CEO ng local company SMS GTI. So again, I would like to reiterate, ito po ang tamang presyo. No, hindi po siya mababa. Ito po yung tamang presyo, and I am confident, and with our contract signed with COMELEC that we would be able to deliver this project, and at the same time we'd be able to show the Filipino people, our overseas workers, a very excellent user experience. Ipinakita rin ng Sequent ang proseso ng online voting na gagamitin para sa midterm elections sa susunod na taon. Maaaring gumamit ng computer, laptop o iPad na may camera o di kaya ay mobile technology upang makaboto. Sa cloud system na nilikha ng Sequent, kailangan lamang ng identification document ng OFW o partikular ang passport. Sunod na step ang identification ng passport kasama ang aktwal na muka ng botante. Huli, ang face identification. Sa oras na matapos na ang pagberipika ng identidad ng OFW, maglalabas ito ng ilang rules sa pagboto at sa kalalabasang balota na naglalaman ng mga pangalan ng mga kandidato. Kung tapos na ang pagboto, lalabas ang surface na nagsasabing nakapasok na ang balota kasama ang ballot ID. Nauna nang sinabi ni COMELEC Chairperson Attorney George Erwin Garcia, target nila sa programa na ito ang mga seafarer na hindi na nagkakaroon pa ng pagkakataon na makatungo sa embahada para bumoto dahil sa matagal na pananatili sa karagatan. Natin ang vote. Pagkakataon natin makaboto, yung hindi na tayo pupunta sa embahada, hindi tayo padadala ng endos, naglalaman ng mga balo tayo gamit na ng inyong cellphone, laptops, iPad, makakaboto tayo. Pero para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.